mga nagdaang presidente. Hindi po ba gano'n naman? Kayo naninirahan kayo sa bahay. Kahit na anong alaga po ninyo sa bahay nyo, may masisira at masisira. Kaya nga sabi natin, yung bahay na walang nakatira, mas madaling masira kaysa bahay na may nakatira. Bakit? Pag may tumutulo, o pag natapos nga yung ulan, anak, akyatin mo nga yung bubong, tignan natin kung bakit tumutulo. Di ba? Simple lang eh. Tumutulo ang bubong. Kasi yung dating nakatira rito, hindi inayos yung bubong eh. Naku, ng tinapay na katwiran niya. Ganyan yung San Juanico eh. Siraan San Juanico. Ginagawa ba? O sinisisi sa iba? Ang dami pong abala ng San Juanico. Ang tanong, ginagawa ba o naghanap ng masasisi? Yun yung pagtugon po siya. Wala na nga kayo nasimulan na ano eh. Wala na nga big project na nagsimula sa inyo. Itutuloy nyo na lang yung mga big project. I-repair nyo na lang. Natural, panahon pa ng tatay mo yan eh. Magkakaroon talaga ng sinisipa sa iba. Kung yung mga dagdaang presidente, inalagaan to. Ikaw, inalagaan mo ba? Pataw. Ganito yung gobyerno natin. Panay hanap ng sisi. May bumagsak bang tulay? Isisi natin kay Duterte yan. Di ba kay Duterte ginawa yan? Ng pupa. Buti nga hindi ginawa kay Duterte itong San Juanico Bridge eh. Kung ginawa kay Duterte yan, tsak, sisi niyan kay Duterte. Tignan nyo na lang yung Pogo. Nung panahon ni Duterte, may Pogo, di ba? Pero saan nagkaroon ng maraming krimen? Nung panahon na nito. Pero sinisisi, nagtayo ng Pogo. Panahon ng Pogo ni Duterte, kaya niya kontrolin yung mga taga-Pogo. Yun yung sinasabi natin na hindi po yan yung kung sinong nagpasimula. Yung nag-i-implement ang importante dyan. Tulad niyan, San Juanico Bridge. Yun na lang, napakasimple. Wala nang ang big projects. Tapos kung may nasisira, isisisi lang ang pangit na attitude. Hindi magandang leader. Hindi po magandang leader. Talaga. Pag ganun po yung hanapan natin ng mabubutasan. So lahat po na to na akala nyo yung tumutulong naman sa mahirap, hindi po. Pera po ng taong bayan yan, dapat nagkikreate. Yung pera dapat nagkikreate ng wealth ng Pilipinas. Hindi po yung nakakabigay ng gagastos tayo bibigyan natin ng pera tong mga to. Paano sir pagka di utang lang tayo o kaya magbebenta tayo ng ginto o kaya cycle lang eh. Ang daming pera ang dami po, 500 billion, 600 billion. 600 billion? Tinignan ko yung isa sa pinakamalaking SM Fairview. Magkano yung nakapagpatayo na yung ng SM Fairview? Ang daming create na trabaho niyan. Di ba minsan, ano kaya magtayo na lang ng mulang gobyerno? Instead na kung wala bang mga kinakailangan bang ang dami, no? Minsan kita niyo 200 pesos na dagdag sweldo. Kailan nila pinasayan? Ngayon, matatapos na yung di ba? Gusto nyo palang ito lang gusto nyo palang bigyan ng sweldo na 200. Ng totohanan. Bakit tinaon ninyo na matatapos na yung Kongreso? Hindi magre-recess lang Matatapos na po yung Kongreso. Ano po ibig sabihin ba doon pag matatapos na ang Kongreso? Lahat ng batas lahat ng mga bill na hindi nyo naman mawawala na po yan
Magre-refile na lang uli kayo. Gusto nyo pala ng 200 pesos. Dapat noon nyo pa pinasa para mapuwersa yung mga Senado, di ba? Yun yung gusto nila eh. Ang gusto lang pala nila, yan ha, kami mga congressman, nagpasa na ng 200 pesos na dagdag sweldo. Pero hindi inaksyonan ng mga senador. Kasalanan na ng senador ngayon. Meron din sila 100 eh. Di ba pag 200 sa inyo, 100 sa kanila, magbabuy cam ngayon para pag-usapan kung sino yung... Ganun po yun eh. Wala nang oras eh. Dahil adjourn na eh. Last minute talaga. Para saan po yun? Di para lang po sa Manisi, may ginawa kami, hindi kami umiikot lang sa buong mundo. Yan nasabi ni Princess, gumagawa kami ng trabaho. Ang problema, yung mga senador, hindi nila ginagampanan yung trabaho nila. Gagampanan ng trabaho. Oras. Lalong bababa ang rating ni Marcos at Martin dahil kay Princess. Ako sa tingin ko wala nang nag-aaral eh. Sa tingin ko, dyan bumaba yung rating ni Marcos kay Anticler eh. Ngayon, eto si Martin, 0. Di ba nahabol naman ang 200 pesos sa Senado? Ikaw naman, Queen, no? Kung naihabol yan, naibalita yan sa lahat, wala nga po nagbabalita na naihabol. Welcome po. Halimaw na malaki ang kargada ang tambaluslos, kaya hinahalin tulad sa walang kwenta kasi may malaki kang kargada pero hindi magamit. Iyon. Pogi points lang. Correct. Kala mo kung makapagsalita sila, sinuportahan sila. Yan yung problema, taong bayan. Kayo ang sinuportahan. Pang ilang ka ba, Risa Ontiveros? Nung eleksyon? Pang 11 ka eh. Tapos, ikaw ang sinuportahan, hindi si BP Sara. Si BP Sara, pinakamataas sa buong kasaysayan ng Pilipinas eh. Meron ba dito nakabase sa Israel? Doble ingat kayo dyan. Be vigilant and take extra precaution. Gerang-gera na talaga, no? Hindi rin sila atrasan ng ng Iran eh. Noong araw pa yung Iran eh. Yung Persia po na kung nanood kayo na 300, yung lumusob po, yung sumako po sa lahat ng mga yan, mga Persian, Iran po yun. Bads, pagpasok po ng bagong senador, yung 18.5 po ba mabago pa? Hindi, anong ibig mo sabing 18.5 mabago pa? Ang 18.5, botohan yan ngayon. Kaya tapos na po yun. Ang pagbobotohan nila, kung itutuloy ba nila, mag-impeachment court pa ba sila? Correct ka dyan, Boss Buds. Alam mo, support mo ba si Amy as VP sa 2028? Travel all time. 2028, ang dami pong mangyayari sa 2028. Maniwala kayo sa akin. Marami pong mangyayari. Huwag niyong pagkaabalaan yung sarili niyo sa 2028. Once po na nagbotohan, hindi na po pwedeng baguhin yun. Botohan na po yun eh. Ibig niyo sabihin, magbobotohan. Ang pinagbotohan po, ibalik. Alam naman magbotohan uli, ibalik natin. Ano ibabalik? Binalik na nga nila. Isa-isang boto lang po. Kunwari po ang tanong, matamis ba ang bukayo? Oo o hindi. 18.5. Alam naman, itanong na rin nila sa 20th Congress, matamis ba ang bukayo? Hindi na po ganun. Ibang tanong naman yung pagbobotohan. Patay yung mga SME niyan sa 200 wage increase. Kunwari may 5 employee ka sa karinderya, 1K bawas sa kita araw-araw. 20th Congress na ang papasok sa July 1, 2025. Hindi po. Sa sila? Ang start po ng Congress yung SONA. Kung kailan po yung SONA. Ang ibig sabihin, June 30,
June 30 po, tapos na yung 19th Congress. Wala na. Hindi na sila. Habang buhay na silang inilibing. Oh. Magsisimula naman po yung panibagong Congress sa SONA. Opening of Congress po yun. Kaya hindi siya automatic na July 1. Ibig sabihin ng June 30, tapos na yung Congress. Pero hindi pa magsisimula lang po yung 20th Congress pag nag-meeting na sila as 20th Congress. Eh, hindi naman sila magmi-meeting ng July 1. Eh. Ang unang meeting nila sa SONA. Kung hindi ako nagkakamali, July 28 yata. Walang utak ang nagpanukala ng increase ng 200 pesos wage. Pag matuloy sa 20th Congress ang impeachment, makakakuha kaya ng vote for acquittal si BP Sara? Opo. Nakwenta na po natin yan. Makakakuha po siya ng acquittal. Boss Buzz, if I'm not mistaken, si Princess lang yata ang spokesperson ng lower house na hindi naman legislator. First time po daw speaker hired another speaker. It means defective ang speaker. Diskarte nila yan. Hindi, ang tingin ko, ang papel niya, mang-asar. Parang style Claire Castro. Alam niyo, yung mga style na ganyan, sa una lang po yan. Mai-immune na kami dyan. Yung una, kita nyo naman, kung paano ako manggigil kay Claire Castro, di ba? Kay Auntie Claire eh. Ngayon, tinatawanan ko na lang. Ito parang wala epekto sa akin. Hindi ako kayang asarin ito. Kasi parang tingin ko na ano naman kaya pagyayabang ni BBM sa SONA? Ito yung 20 pesos na bigas. Billions of money na bulsa ang kawatan mafia. Bale Twitter si Abante ni Speaker. Siguro. Twitter siguro tawag doon kasi may speaker. Sabi ni Sas, worry tayo for 9 senators para sa acquittal ni BP. Is matuloy yung impeachment. Mas mahirap yung sa kabila kasi 16 ang kailangan nila. Hindi ko maintindihan yung worry tayo. Magwo-worry tayo sa 9 senators. May 9 senators na po tayo. Kung eto pagkaintindi ko, ang worry natin makasyam. May siyam na po tayo eh. Yung 5 nanalo, di ba? Kasi ang sinasabi nyo nanalo, 3 lang. 5 po. Yung 2 doon, in-endorse ni BP Sara eh. Alam nga naman, hindi sila bumoto kay BP Sara. 4 na lang. Si Robin. 6 na. Si Mark Villar, 7 na. 2 na lang. Alin man sa magkapatid na Cayetano. Pwedeng 2 magkapatid na Cayetano. Pasok na tayo. Yung 2, si Subiri pa. Kasi galit yan si Subiri dahil tinanggal sa kanya yung Senate presidency. Yung magkapatid na Estrada. 9 na, 10 na si Subiri, yung magkapatid na Estrada. Ayaw ng impeachment niyan. Kaya boboto yan against impeachment. Pasok na pasok po tayo. $200 boss, panlilinlang lang yan tulad ng 20 pesos na bigas. Correct. Tsaka yung 20 pesos na bigas, pinaka-worst na proyekto yun kasi una, hindi naman lahat nakikinabang. Tapos ang laki na naman ang uutangin natin para dyan. Ang laki na naman ang iba-budget dyan. Hindi ka naman makakabili ng 20 pesos. Hindi ba nagbibigay rin ng trabaho mga oligarko sa Pilipinas, Boss Buds? Ba't laging sa foreign investors na lang? Yan na kasi yun eh. Ang ibig sabihin, matagal na yung oligarko dito, hindi na sila nagke-create ng job opportunities eh. Ang malakas po makapag-create yung bagong pasok. Kasi yan na yun eh. Narito na yung oligarko, eto na yun eh. Hindi naman sila nagke-create ng bagong industry. Ano ba industry bagong ginagawa ng SM? Mall ng mall yan. Pero na lang kung yung SM magtatayo sila ng pabrika ng kotse.
magkakaroon ng maraming trabaho. O ngayon, tanong nyo, may oligarko dito, di ba? Tama kayo. May pera ba yung oligarko? Meron din. Eh bakit hindi nakakapag-create ng mga trabaho? Kasi wais yung mga oligarko dito. Halimbawa ako, may-ari ako ng SM. Instead, ano sa tingin nyo maraming makikreate? Pabrika? Halimbawa, ano kulang natin? Tayo na lang yata bansa na walang sariling paggawaan ng kotse. Miski yung Vietnam, may paggawaan sila ng kotse. Sino magpapatayo ng... Kung ako SM, pwede ba ako magpatayo ng paggawaan ng kotse? May pera ba ako? Meron. Maraming pera ang may-ari ng SM. Tanong, bakit hindi ka magpatayo ng paggawaan ng kotse? Ang SM, pag ako may pera, ipapatayo ko isa pang SM. Bakit? Hindi pa natatayo SM, may umuupa na sa kanya. Tandaan nyo, ang SM, hindi yan kumikita kung may tao o wala. Kumikita yan sa dami ng mga o nangungupahan sa kanya. Tama ba? Tinayo pa lang in this location, sa lugar na ito, itatayo ang SM Marinduque, halimbawa. Putyan, mangungupahan na yung Jollibee, McDonald's, yung ano. So sila, may pera na sila, hindi pa nakakapagtayo ng isang poste, may nangungupahan na sa kanila. Magpatayo ka ng pabrika ng kotse. Papatayo ka ng pabrika, wala pang pasok na pera. Bibili ka ng mga makina ng kotse, walang papasok pa ng pera. Mag-hire ka ng maraming mga trabahador, wala pang pumapasok na pera. Panay palabas to, ha? Imagine niyo. Tapos, lalabas ang una mong kotse, wala pa rin pumapasok na pera. Dahil ibebenta mo pa yan. Para mabenta mo yan, mag-hire ka na naman ng marketing, wala pa rin pumapasok na pera. Papasok lang ang pera kung mabenta mo marami. Ang bagal ng ROI, Return of Investment. Samantalang yung model nila ng pagkita, magtatayo kami ng SM, mayroon na kagad perang pumapasok, wala pang poste. Ganun ang mga oligarko ng Pilipinas. Samantalang, yun, tignan nyo yun. Imagine nyo yung Mindanao Railways na hindi natuloy. Ilang trabaho makikreate nun? Di ba? Okay. Yan. Katulad sila Bilyar. Magde-develop ng lupa. Soon to rise. Pre-selling. Condominium. Wala pa po natatayo eh. Na ibebenta na nila eh. Kaya bakit sila natawa ako doon. Bakit walang piso net yung SM? At tignan nyo yung Mindanao Railways. At di popondohan niya ng ibang bansa, ng China. Okay na eh, pati pagpupondo, okay, pinatigil lang. Bakit pinatigil? Mahal yung ano nila. Puta, ngayon, hanap daw na mas murang interest. May nakita ba? Ganyang kapalpak. Okay. Pagtatayo pa lang ng Mindanao Railway sa marami ng trabaho nakikreate. Tinignan ko eh. Yung isang budget natin sa ayuda ng isang taon, kaya nang magtayo ng Mindanao Railway, sobra-sobra pa. Bakit hindi na lang doon ilaan? Ang daming trabahong makikreate nun. Di ba? Pag natapos na, halimbawa natapos na yung Mindanao Railways na yun, marami pa rin pong trabaho makikreate yun. Yung mga driver ng LRT, mga train, konduktor, mga security guard. Tapos sa baba nun, mga bawat istasyon, magtatayo ng mga, siyempre, putya, istasyon yan eh. Magtatayo sa mga malapit niyan,
yung mga business, di ba? Magkakaroon ng mga karinderya, magkakaroon ng mga motel. Oh. Ang dami makikreate na business pag nagtayo ka lang nung Mindanao Railways. Business, pag may business ka, pag may karinderya ka, may 4 kang 2 cook, 2 servidor, 1 kahera. Oh, may 5 ka na na-create sa isang karinderya, ilang karinderya yan. Ganun po, kaya po malaking bagay po yung pagke-create ng, kaya po malaking tulong po yung pagke-create ng mga big infrastructure sa ekonomiya ng bansa. Kasi habang buhay na yan eh. Lalo na dito sa Pilipinas, putya, pag may nakitang highway sa Pilipinas, magtatayo na ng business. Hindi po pwede yun. Bigyan ng jacket yan. Hindi naman. Tess Renon, real to kasi yung sinasabi ni Ma'am Crisette sa kanyang SOCMED accounts, ma'am. That's why I love her. Sabay-sabay kaya yung mag-recuse yung 18 senators. Ano kaya mangyayari mga props? Bigyan ng jacket yan. Yung mga naturuan ni Contreras, pareho na sila ngayon. Haha, jacket yan. Kaya wala nangyari sa Contreras. Alam mo na ngayon, nagtangka maging vlogger yan eh. Kaya wala nangyari sa vlog mo. Ang importante sa tao, kahit na gaano kataas yung kaalaman mo, kahit gaano ka gagaling, yung kaya mong ibaba yung sarili mo para maunawaan ka ng tao. Yan ang hindi nyo nakaya, yan ang hindi nyo kinaya. Na kinaya ni Badong. Magbigay lang ng jacket, nakasimangot pa. Bago mag-inhibit lahat, i-contempt nila lahat ng mga prop, pare, dilawan, makabayan lang. Antonio Tangengot Contreras, Doc Badong, hindi kaya ng kamag-anak niya si Mario Contreras na leader ng kilabot na Contreras. Oo nga, no? Correct me if I'm wrong, Boss Buds. Ikaw lang ang magaling sa birada. Marami po magaling. Lahat po kami magaling, kaya nga kami kinuha eh. Fans club ko lang kayo. Amboy Wally, tama. Anong YouTube channel ng mainstream media mo, Boss Buds? Meron ba? DZAR 1026 News. Yan. Ayaw ko lang gusto ko sanang isuggest sa producer namin na iba-ibahin yung title araw-araw. Eh kaso sila producer, di ba? Talent lang ako eh. Pero kung nakikinig ka, Ma'am Shairil, Ma'am Shairil, maganda eh, iba-iba yung title. Tay Badong, sabi ni Marcoleta kanina, wag na daw nila tangkain, ituloy ang impeachment. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Yan po ang sinasabi ko sa inyo. Ang alam niyo po, naaawa po ako sa ano tawag dito sa mga prosecutor. Haharapin niyo si Marcoleta. Huwag na raw kayo magtangka. Kaya ayaw nila eh. Gusto nila ngayon na kasi lagot sila kay Senator Marcoleta, lalo na kung agawan siya ng hopya. Dapat mag-inhibit din ng mga partisan na congressman para pareho ang laban. Soto, mahal niya daw Senate pero sinisiraan niya. Correct. Si Soto, Lacson, tuta ni JP, ano pa ba asan dyan? Boss Buzz, kanina sabi na, sa bansa kaya boss, dadagsay ng Filipino tourist ang bansang kukup-kup kay PRRD? Siyempre.
Tsak yan. Mark, sa isa lang ang survivor. Tumalon siya? Paano ka kaya tumalon dun, no? Malapit kasi siya sa pintuan ng eroplano. Ayun. Sa India yata yan, yung bumagsak na eroplano. Oo nga, Indian Air, tapos papunta sila ng London. Nasa Japan yata si Tatay Digong, Boss Buds. Kahit saan, basta makalaya.